dapat talaga ay itigil na yan Oh, halatang scripted, oh. ang hearing-hearing na yan ng committee ni Senator De La Rosa. Dahil wala namang patutunguhan at pag-aaksaya lamang ng pera ng gobyerno. Yang hearing-hearing na yan. At yan naman, Bakit importante natin i-play to? Kasi ito ang kanilang kwento ngayon. Itigil yung hearing. I know the PDEA, ang ending niyan wala. I know that. But I don't want na itigil yung hearing. Kasi marami pa tayong pwedeng matututunan dun sa hearing. Marami pang mga maaring mapulot mula dun sa hearing. Ayokong itigil yon. But I know we should not focus too much on that to the point na mawawala na yung ibang issue na mas mahalaga. Naintindihan natin. Yun ang aking stand. Ngayon, ito na ang kanilang kwento. Itigil itong hearing na to, ganyan-ganyan. isipin nyo, kung ang sinasabi ni Senator Bato ay authentic daw yung form, yung report, it refers only to the authenticity of the form. Kahit naman sinong empleyado ng gobyerno, pwede kang gumawa ng report doon sa form or na ipi-fill up mo, and then what matters most is yung credibility nung nire-report mo. Kung ang iyong superior ay tinanggi o ibinasura yung report mo. Sabi nitong isa, bakit pag si Duterte ang iniimbestigahan, ayaw ninyong itigil? Correct. Yun nga yung sinasabi dito ni Bato. Diba? Let's listen. Hindi naman natin, ang maganda kasi sa ginawa ni Bato, hindi siya biased. Gayon, tinitira si Bato dahil ayaw niyang ipatigil. Pero mali naman din kasi yung ititigil mo lang for the sake na ayaw niyo kasi madinig. Hayaan lang natin. And then, let's see if totoo o hindi, sino-sinungaling. Let it, alam mo yun, pakinggan natin. Kaya nga natin pinakikinggan eh. Unless may tinatago talaga kayo. Di ba? Kasi nga, hindi naman credible, wala. There is no report to be investigated. How would you know it's not credible until you listen to the hearing? Yun lang naman yun eh. Kasi remember, yung sinasabi mong PDEA ang tumanggi dito na hindi totoo, ito si Morales. Common sense naman kung meron ka. Kung meron ka ha, gadon. Parang sumama na sa inodoro mo eh. Naturalmente, iyan po'y itatanggi ng PDEA. Pwede ba nilang banatan yung boss nila? Diba? Hindi naman. Itatanggi talaga yan. Kaya nga natin alamin eh. Open tayo eh. Alam mo, ako bilang Duterte supporter, hindi ako titigil alamin ang katotohanan. At hindi ko kinukonclude kagad na 100% sigurado si Morales. Hindi ko rin sinasabing 100% na sinungaling siya. That's why it is important to listen to the hearing. So that we would know. Ganun lang kasimple yun. Hindi ang solusyon yan, ipatigilin mo itong Senado. Abay, pambihira ka naman. Iba ang authenticity sa credibility. The form may be authentic, but how about the credibility na it refers to truthfulness of the report, of the contents of the report. Kaya nga, how would you know if he will not investigate? How stupid naman. Doon. Kaya ka nadidisbar eh. Di ba nadisbar na to? O kung hindi tayo sigurado, di umano. O di ba? Hindi, pero alam ko nadisbar na to eh. Dati, niyabang ko yung sigadon, ngayon kakahiya. O sinabi ko naman sa inyo eh. Ayoko na lang magsalita. Noon pa lang hindi ko nakursunada to eh. Di ba? Sinabi ko na sa inyo eh. Nung nakita ko na lang na sinabi niyang hindi totoo ang COVID. Sabi ko, meron to, may something to. May something ito sigadon. Iba-iba level ng utak nito.
Eh kayo, gusto nyo, kinampanya nyo pa maging senador. Sigurado ako sa inyo, ang dami sa inyong bumoto dito eh. Wala sa listahan ko to. Hindi, yung totoo ha. Pero tama ka dyan ha, LNM. Gusto niya ata ma-recognize sa 2025. May tama ka dyan. Bakit biglang nag-iingay na naman to? This is the best time na tumakbo itong senador na naman. Nagpapapansin to kay Marcos uli. At tingin ko tatakbo itong senador uli. Kasi pag natalo siya, 1 year lang yung ban, tapos balik na naman siya doon sa posisyon niya. Eh, isipin mo, halimbawa lang, tumakbo kang senador, kumita ka ng marami siya yung magpopondo. Sabihin mo na mga at the minimum 10 million. At the minimum na yon, itago mo yung 10 million. Anyway, tumatakbo naman yung partido nyo. Kasi makakatipid ka pagka kinuha ka ni Marcos mag-iikot yun eh. So 10 million, sabihin mo na ginastos mo doon, pamasahe, hotel, ay 2 million. Aba, sagad sa buto na yun ha. May 8 million ka pa. Halimbawa lang naman po ito. Halimbawa lang naman. Doon sa 8 million na yun, 1 taon, kaya kang buhayin nun. Maligalig pa, di ba? Pwede ka pang magbakasyon nun. After that 1 year na natalo ka, pwede ka na uling reappoint. Nagets nyo? So eto yung 2025, ang the best time tumakbo itong mga sip-sip kay Marcos. Kaya nag-iingay na naman itong gadon na ito. Akala niya, hindi, kaya ito nag-iingay, kasi nga po, gusto niyang isama siya sa Senate slate nitong ng mga Marcos eh. Magkaiba yun. Ngayon, kung pagbabasihan mo lang ng investigasyon, ay yung form na authentic daw dahil kasi pinirmahan at yun daw ay ginawa nung si Morales, how about the authenticity of the contents of the report? Kung yun ay binasura na or hindi man lang na na-file ng kanilang superior o officially documented by the office, di wala, pagsasayang lang talaga ng pondo ng gobyerno yung hearing na yan. Ako Ito, isang tao hindi nakakaintindi ko ano ibig sabihin ng hearing. The hearing is not about the document whether it is true or right, true or not. Diba? It is not about if BBM is an addict or not. Paulit-ulit na sinabi ni Bato to, hindi ka nakikinig. Ay alam mo, pwede talaga ako maging abogado, no? Hindi siya nakikinig eh. Paulit-ulit na sinabi ni Bato to, it's not about if addict ba si Marcos o hindi. The hearing is about kung paano nagli-leak ang importanteng dokumento na hindi dapat naglilik at dapat gumawa ng batas para maparusahan. Kaya nga yun ang sinabi ni Tolentino wala tayong batas na nagpaparusa sa isang tao na nag-leak ng document. So this hearing is all about that. Paulit-ulit na sinabi, ano ka, bungal? Ay, para nga. Gadun. Ang pagkaalam ko, yung pagiging abogado mo lang na nawala, pati ba utak mo nawala? Ano ba nangyari sa'yo, Gadon? Ba't nagkaganyan-ganyan ka na? Tawagan ako kay Senator, kay Senate President Migsubiri na palitan, tanggalin na dyan sa committee na yan si Bato de la Rosa. Dahil kasi, nakita nyo naman, wala naman talagang pinatutunguhan, kundi gusto lang ay mag-create ng destabilization kay President Bongbong Marcos. Nako, alam nyo, namimiss ko yung araw na ang mga senador ay talagang mahuhusay, matatalino, magagaling. Nako, frustrated ka kasing senador. Ilang beses ka nang tumakbong senador, Gadon? Ilang beses ka na rin natalo? Tapos ikaw pa ang malakas na loob na magsasabing namimiss ko mga panahon na matatalino mga senador. Di ba? Ilang beses ka nang naolat. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganun? Bakit tila ata ay baka maharap sa iba to. Oh, wait lang. Likot-likot kasi ni Banat Bay. Likot. Yan. Yan ha. Pasensya na. Erudition of the issues being discussed
in the Senate are also intelligent, smart, bright, and very scholarly. Itong si Senator Bato de la Rosa, isipin nyo naman, he cannot even express himself in straight English. At even in Tagalog, mali-mali pa. Grabe naman yung basihan niya ng katalinuhan. So, if you're telling me, matalino na pala ako kasi currently, I use the word currently. Ganun ba ibig mong sabihin? Pag magaling mag-English, matalino? Pag magaling mag-Tagalog, matalino? You're a joke in this country, Gadon. Honestly, you're pathetic. Kaya nauutal pa. Ano ba naman klaseng senador yan? Kaya dapat wag nang gawin ng chairman niya ng committee. Senator Migs, dapat yung ginastos diyan sa hearing na yan ay isingil. Dapat ay bayaran ni Senator Bato de la Rosa. Walang kakwenta-kwenta. Palakpakan natin si Gadon. Ang pambansang ito ang pinaka nakakatawang tao sa sa Pilipinas, no? Ngayon maniniwala ka talaga na dahil sa utang na loob kaya merong mga naa-appoint eh. Yan talagang utang na loob. Mantakin mo in a point of poverty alleviation. Poverty alleviation ang ginagawa pumuna ng mga senador. Anong klaseng ano yan? Ang pambansang sip-sip. Totoo. Ang pambansang sip-sipero. Alam mo, bagay talaga, mag-one-on-one sila ni Trillanes. Gusto ko silang magdebate. Siguro magtatawa na ng tao doon, ano? Hindi, imaginein mo, mag-one-on-one sila ni Trillanes tungkol sa mga issue sa lipunan. Grabe, para mong pinagharap si Makagago tsaka si Looney. Naalala niyo yung ni Looney, yung tungkol doon sa nung sumubok maging vlogger ni Looney, nag-comment siya. Parang ganoon magiging mangyayari sa kanila. Yeah? Si Makagago tsaka si Looney. Ay, DJ Looney ha, hindi yung rapper, DJ Looney ha. Sino sa tingin niyo mananalo? Sino ang mananalong mas nakakatawa? Di pala DJ Looney, DJ Lunyo. Sorry naman. Hindi kasi ako, DJ Lunyo pala, DJ Lunyo, ha? Oh, di ba? Pambihira siguro 'yun, ano? Sino sa tingin niyo mananalo sa kanilang dalawa? Ang magkaka-award na pinaka clown ng Pilipinas. Hindi, alam mo, never ako nabilib sa tao na ito. Nung nakikita ko 'tong nagsasalita nun, walang substance talaga eh. Oo, tama. Ang bagay na kadebate ni Gadon ay si Atty. Libayan. Ang tindi siguro ng labanan na 'yan, ano?